Hi guys, welcome back to another video. So it's me Beamer again. It's been a long month or years na, ay hindi pala years, months pa lang hindi ako nakapag-upload ng video because I am too busy with my work right now. I have already a job that sustain my daily needs. Kaya I stopped vlogging po it because iba kasi yung feeling na kapag okay ka na, wala ka ng acid reflux, and then you have to do what you might think good for you, 'di ba? So ngayon guys, i-share ko sa inyo kung paano ako gumaling, paano hindi na bumalik yung acid reflux at bakit ako tumaba ngayon. So of course, i-share ko sa inyo guys. Kung gusto niyo mapanood ang video ito, just don't forget to click the subscribe button po and notification for more updates about acid reflux. Kasi gusto ko kasi i-upload yung video ko about acid reflux because na-realize ko na gumaling na ako, and then this is what I am aiming before, na kapag gumaling na ako, magpa-vlog ako. So today I will share you guys about how I recovered my acid reflux. So let's start without further ado guys, let's start with number one. So nung nag-work ako sa Cebuana guys, biglang parang may changes. Kasi na-observe ko nung nag-work na ako doon, kasi yung pagkain namin, morning, lunch, hindi talaga ako nag-skip. Literal na kumakain talaga ako ng breakfast ko, ng lunch ko, ng dinner ko. So, nung time na yun, guys, na consistent ako kumain ng pagkain na kinakain ko. Literal na nawala yung acid reflux ko. And then, you know what, guys, nung nag-work ako sa Cebuana, like, literal na everyday kami nag-soft drinks pero hindi ako na-trigger sa acid reflux ko. Kaya, I realized na siguro ang number one reason bakit hindi na bumalik yung acid reflux ko is yung pag-skip ng meals. Kasi nung wala pa akong work, estudyante pa ako, I always nag-skip talaga ako ng meals. Pero ngayon guys, bihira na. Kung mag-skip man ako ngayon, it's feel ko one day for breakfast lang hindi ako kumakain, pero the rest of the days or yeah, kumakain na po ako. So number 2 din guys, yung tips ko is every morning nag-inom talaga ako ng water. Di talaga yan maiwasan sa akin. Naiinom talaga ako ng water. Even though dun sa branch ko, uminom talaga ako ng water. And then the third one guys, siguro nawala yung acid reflux ko. It because of I maintain and control my stress level ngayon. Kasi that time, sobrang stress ko sa ACADS. Literal. Ang dami kong ginagawa kasi edu student ako before. And then after that guys, nung nalaman ko na ginawa ko naman lahat, even though yung kinakain ko, yung pagkain ko, ginawa ko naman, pero hindi talaga nawawala. Siguro it because of that acid stress level sa katawan ko. So nung nag-work na ako, kasi yung sa work ko guys, ano po siya, parang balance lang po, hindi siya masyadong stress, saka hindi naman siya masyadong um, hindi naman, parang balance lang talaga yung work ko, kaya I maintain stress. And fourth guys is na-realize ko na nung nag-move out ako sa parents ko, like nag-moving out talaga guys, hindi ako nakatira doon. Kasi ngayon nag-boarding house ako or nag-BH, yeah. Unti-unting na yung feel mo, wala kang iisipin, walang stress. Kasi doon sa bahay guys, sobrang stress. Umaga pa lang stress ka na kasi ang ingay, ayoko talaga sa maingay. So ngayon, nag-isa ako dito sa boarding house ko, kaya I feel like I'm safe, my mental health is okay, peace of mind is always there. So yun guys, na-share parang something na may changes talaga sa katawan ko. Ngayon guys, tumaba na talaga ako. As you can see po sa mukha ko, hindi talaga may compare nyo sa previous videos ko, sobrang payat ko talaga doon. Pero ngayon guys, I'm so happy na medyo nagkalaman na yung mukha ko. And then nga, I don't take vitamins or any medicine about acid reflux. Ngayon po, I'm just eating, enjoy your life, like avoid stress. Yun yung nakakagaling sa akin guys. I hope na ma-apply nyo yun sa inyo. And then it's hard talaga if you have acid reflux kasi everything in your body is like something hindi normal.
So if you want to change your lifestyle, your foods to eat that you intake, just start right now guys, kasi ang hirap talaga mag-acid reflux. Ang daming sakit natin, ang daming symptoms. Kaya if you want to change your lifestyle, go ahead. And then, last tips ko guys is, yun, nasabi ko na yung water, yung just take like extra exercise, ganun, basta avoid stress lang talaga guys. And then, yun lang po. Then, kain kayo ng kain, huwag kayo sa ngayon po, if ever you are in sa situation ng acid reflux, just moderate lang sa pagkain ng mga bawal po. Kasi pag okay na kayo, mawawala na talaga siya. If ever babalik siya, pero at least ma-maintain nyo na po. So ayun, guys, may kinain ako guys. So ngayon guys, ayun, naisip ko talaga na mag-vlog ako. Because gusto ko kasi i-share sa inyo kung kumusta na yung acid reflux ko ngayon. So far, okay na ako. Kung ma-feel ko man may acid reflux ako, I think parang lang siya, parang normal na lang siya sa akin kasi mawawala naman siya maya-maya. I drink more water lang. Then yun, tubig-tubig guys hanggang mawala yung sobrang acid sa katawan. Then stress talaga guys yung number 1 po. Kaya I hope these videos helps you so much. So if you want more videos about this, just don't forget to follow me or subscribe my YouTube channel. Yun lang. Thank you for watching guys. Have a good day. Mag-ingat kayo lagi.